guys! Welcome back to my vlog. And today, nandito na naman tayo sa bahay. So, as you can see, ganyan pa yung arrangement. New arrangement na. So, mag-ano tayo guys? Mag-rearrange tayo. Kasi may mga pinamili tayo nun. Mga gamit na gagamitin natin to rearrange the house. Kasi yung new arrangement. So, ayan na. Medyo ano lang kasi itong bahay namin, cute lang. Kaya, pinag-isipan ko kung ano yung maganda na arrangement. If dyan ba ang chair or dito. Pero sabi ni Princess, dyan lang daw. Kasi nakakapanood siya ng maayos ng vlog. So, isa ito sa mga decorations na binili natin last time sa mall. So, ayan. I don't know kung saan siya maganda ilagay. Dito ba sa kainan? Para at least medyo meron tayong mini Christmas tree. Diyan siya guys. Tingin ko dito siya o siya ilalagay. Ayan. Diba? So cute. Ito pa ang binili nating candle, rose sandalwood scented candle. So hindi naman natin siya sisindihan. Just lang, parang additional decorations lang dito sa ating center table. Yan. So siguro dito na lang siya siguro, no. Guys, let's see kung magkasya siya dun sa itong second layer. Kung magkasya siya dun sa yung kita nyo yun, yung parang puno sa tabi ni mother. So, try ko nalagyan yung pot niya ng ganito. Guys, yung pot, I guess magkakasya naman siya. Let's see. So, ayan lang siya guys. Okay, good boy. Good boy. Ayan guys, additional tayo ng meron tayo ditong dalawang pillows from Mandawi Foam. Kasi nag-buy one, take one sila guys. Ayan. We will put this sa ating bed. So, lately, nagtanong-tanong ako dun sa mga furniture shop kung how much yung parang, ano ba yung tawag dito? Yung parang headboard. Kasi gusto ko magka-headboard dito sa kwarto. Pero, nasa 6,000 to 7,000 siya guys. So, let's see kung makakabili tayo this month or sa susunod na lang. Pero ngayon, maglalagay tayo ng additional natin na pillow. Yung Mandawi foam pillow natin guys. So, kahit sa anong foam naman, no, hindi talaga advisable na basain yung foam. So, bilad mo na lang sa araw and parang punasan mo na lang ito. Yung ito. Parang dry clean. Parang ganun. So, meron tayong nabili na pillowcase na parang yellow. So, wala lang. Gusto ko lang. Ito guys yung pillowcase na nabili natin. So, perfect lang siya yung kalaki niya. Dito sa ating nabiling pillow. So, para at least na madagdagan tayo ng pillow dyan, maganda yung sleep natin.
ayan na guys, tapos na tayo magkuha ng pillow natin. So, ayan na yung kinalabasan. But I'm not satisfied with the pillowcase. So, might be, maghanap tayo ng new pillowcase na mas comfortable. Kasi medyo ano siya, parang stiff na siya guys. Medyo super cozy na. Pero ayan, hindi ko pa na-arrange yan dyan. Diba? So, it's important to invest sa magandang pillow, sa magandang bed. Kasi kahit mahal tong bed namin, guys. Hindi lang maganda yung nilagay na cover. Kasi nga, hindi pa ako nakapili ng final na parang duvet or comforter para sa ating bed. So, it's a queen size bed, guys. So, hindi pa talaga siya fully na nakapag-decide kung ano talaga yung design, yung style ng house. Kasi nga, we're still in the process na baka next year may mga plans kami na mabago. Then, sayang naman kung masyadong pagandihin tong bahay, then we will give this up or ibebenta namin. So, next year, let's see kung ano yung magiging final plan. If i-renovate ba talaga siya fully or ipaparent siya next time. And, basta, para sa dream house. Guys, nabili ko to para sa couch. Ito siya, para magsilbing cover ng couch. So, ilalagay natin yun mamaya. So, maganda to. Mura lang to siya, guys. Pero, medyo makapal. Makapal yung kanyang quality. And, parang aesthetic din siya. So, ito na pala guys yung cover ng sofa na nabili ko. May plano din pala ako guys na i-change yung sofa. Pero baka next year pa guys. Pero okay pa naman siya. Ito yung nabili natin na diffuser. So, ilalagay natin siya dun sa labas. Kasi naubos na yung ating rediffuser refill. So, peppermint ang gusto ko guys. Kasi hindi siya masakit sa ilong and nakakos ng migraine. So, ito siya, nakaka-relax talaga itong scent na to. So, try nyo siya guys. Nabili ko lang siya sa local shop dito, sa isang mall. So, this is from Perfumista, the fragrance company. Wala, hiyang nga ako dito. So guys, we're done no, cleaning the house, arranging furnitures, and na-organize na natin yung mga bagong pamiling gamit natin. So, ano ba yung share natin? Kaya nga, di ba, part 2 dun sa shinare ko last time. Bakit kailangan mag-rest muna ako sa aking work as a mental health professional? Kasi nga, guys, I'm struggling also with anxiety. And, syempre, not totally na tumatanda, pero diba, as we age, marami tayong mga iniisip, marami tayong mga worries na hindi naman siya realistic. But siguro, dala lang siguro ng mga hormonal imbalance and etc. So, we're struggling with anxiety and panic attack. So,
siguro na-absorb ko din yung mga negative emotions ng mga clients. Kaya nga, always ko sinasabi na hindi lamang mga clients na nakaka-experience ng mental health crisis. Sometimes kami din ng mga mental health advocate or professionals, affected din kami ng mga mental health issues. Kasi tao din naman kami, di ba? Kaya, yung advantage lang sa amin is we can adjust ourselves or ourselves. We can manage. We know how to manage our symptoms, our manifestations. So kaya tinigil ko muna yung mental health profession ko for the meantime. Pero maybe next month babalik din tayo. Kaya gusto ko lang mag mental health break. Gusto ko lang enjoy yung moment, mag-unwind, mag-relax, ganun. And take it one day at a time, parang ganun. Siguro, dahil din sa environmental factors, kasi nga, sometimes yung mga tao sa paligid mo, medyo naging toxic na rin. Kaya, minsan na-adapt mo din yung emotions nila, yung negative energies nila. So, I decided na mag-take a mental health break. So, it is very essential, no, na mag-mental health break tayo mga mental health professionals for at least maging effective tayo ng mga mental health advocates, na mga mental health providers. So, always prioritize your mental health. Actually, yung kita talaga sa mental health profession is malaki naman talaga siya. Pero, syempre, yung kapalit din nun, yung mental health mo din as a mental health provider. Kasi nga, nakikinig ka sa mga rants, mga vent, yung pag-vent out ng client, yung emotions niya sa'yo na release. Kaya nga, tayo talaga yung pinaka-affected when it comes to pag nagkaka-counseling ka, nag-assessment, or nagkakanda ka ng mental status exam. Kasi nga, 'di ba, sa'yo nabubuhos lahat ng emotions, sa'yo nasasabi yung mga emotions na nasa-suppress si client. So, bilang mental health professional, dapat maging empathetic ka. So, you tend to listen, dapat listen ka, detail by detail, alam mo yung hinaing ng client mo, and para matulungan mo siya, feel mo din yung mga problems niya, yung emotions niya, to be able to understand him or her. So, hindi pwede na makinig ka lang din, lalabas sa kabilang tenga mo. So, kaya, yung mga mental health professionals, kung napansin nyo, iba sila sa mga medical health professionals. Kasi sa medical health professionals, they can take clients up to 50 clients a day, or etc. Pero kami, parang 2 to 3 clients, or maximum 4 or 6 lang yung pwede nating acknowledge or cater. It's because draining talaga siya. So, one client, it takes 1 hour. 1 hour na mag-release siya ng emotions. Imagine that, nag-release ng emotions ang clients mo, then you will absorb that negative emotions, that heavy feelings. So, toxic talaga siya, guys. Actually, that work is, akala nyo, very chill lang, kasi nakikita nyo, 'di ba, social media, umuupo lang si mental health provider, nakikinig, pero hindi nyo alam na nahihigop namin yung mga emotions na yun. Actually, I'm not complaining about the nature of my profession, kasi ito yung pinasok ko na profession, but I'm just sharing to you guys para malaman nyo rin na normal na maka-feel tayo ng mga negative emotions. As in, normal talaga siya, guys. Hindi ibig sabihin na isa ka mental health professional, parang exempted ka na or safe ka na doon sa mga mental health crisis. Actually, prone talaga kami or high risk kami na magkaroon ng mga ganun din, na mga sufferings. It's because exposed kami sa mga taong may ganun. So, yung mga negative, alam niyo na yun, di ba? Yung mga negative na mga energies na napapasa din sa amin, no? Parang, din kami, parang na-absorb din namin. So, advice ko lang na pag gusto niyo pasukin yung ganitong profession, make sure na handa talaga kayo. And,
for me, kasi parang dati pa ako may mga depression and anxiety. For me, this is a, parang what siya guys? Parang, what do you say that? Parang parang challenge din siya sa akin. It's because, parang challenge ko sa sarili ko na mag-reach out sa tao na same yung sufferings or pinagdadaanan, same yung journey sa akin. So, it is necessary na meron ka talagang passion to help people na may pinagdadaanan na ganun. Na maging passionate ka sa trabaho, pero always take time to rest. So, hindi pwede na na lagi ka na lang work. So, sa next vlog natin, I will share to you kung ano yung mga signs and symptoms ng anxiety and panic attack. So, that's it for today, guys. So, mag-unwind muna tayo dito sa house kasi ito yung parang comfort zone ko. Pag masyadong magulo, what do you call that? Parang very toxic na sa city, pupunta ako dito, guys, sa aming bahay dito sa isang municipality. So, medyo malapit lang naman siya, guys. You can take a tricycle para pumunta dito. So, kaya naman ng tricycle. Medyo pricey lang yung pamasahe, but it is worth it kung gusto mo mag-unwind, mag-relax na mind mo, makapag-isip-isip ka, yung parang tawag dyan, yung makapag-meditate ka. So, it is important. Kaya ako nag-invest ng mga ganyan, mga pillow na napakalambot, mga comfortable things. Kasi nga, for my mental health din. So, gusto ko yung comfortable yung aking, So, anyway guys, that's it for today. And I will share to you, sa sunod kung ano ba yung mga kasi gusto ko din makatulong sa mga nakikinig sa akin online. So, that's it for today, guys. Bye and see you next time.